may hanging question tayo kanina tungkol dito nga po sa kay Senador Marcoleta at kay Senador Jinggoy Estrada. Opo. Alam po ninyo, kaya hindi ang Senado kasi hindi pinapayagan yung dalawa kasi hindi daw nila pinayagan si Senador De Lima. Kasi ang ibig ko sabihin na magtrabaho o wag hindi maka-attend. Noong panahon na si De Lima ay nakakulong. Opo, opo, opo. Kasi sa akin kasi ayaw kasi ng Senado. Ngayon, ang tanong ko ito, kung sila ba'y hihingi ng pahintulot sa Sandigang Bayan at pumayag, papayagan pa nila na makapunta at maka-attend ng session. Alam po ninyo, napakabigat kasi, dalawang bagay ang mabigat na grounds nung dalawang senador. Number one, they will be attending to the constitutional mandate nila bilang isang senador umattend ng Senado o ng impeachment court. Kasama yun sa kanilang mandate yan. Number two, they are still presumed to be innocent. Ito pong dalawang nabanggit kong ito po ay napapaloob sa ating saligang batas. Okay, now, there could be some happy compromise. Ano po yun? Kung papayag sila na gumamit ng Zoom, ng ating tinatawag na modern technology ngayon. Kasi bakit ayaw? Sa witness, na nasabi ko dati, ang witness, kaya hindi pinapayagan sa husgado yan, kasi pwede siyang maturuan. Pero ang senador, talagang sarili nila, voluntaryo silang naandun. Sila ay naandun. Sa katunayan, meron pa nga mga researcher yan, may staff yan. Talagang they should be equipped. Kung po pwede nga silang nasa library, okay lang din. Open book, open notes. Pero sa isang witness, hindi. Ngayon, bakit hindi nila payagan? Ang ibig ko sabihin, hindi natin pinapaboran yon. Nagbabago na ho ang panahon. Ang ibig ko sabihin, yung maaaring bawal nung 10 years ago, ngayon baka pinapayagan na. Nagbabago kasi ang batas. Wala pong, sabi nga ng no law is static o para sa Tagalog, walang batas ang natutulog. Iyan ay keep on changing. Depende sa kanyang kapaligiran. So, kaya nga, paano po yun? Halimbawa po, pumayag ang Sandigan Bayan. Halimbawa po, pinayagan po sila na umattend. Kailangan payagan din siya ng Senado. Okay, okay. Dapat kasi, silang, kasi ang nangyayari kasi, sinasabi nila, hindi po pwede nakakulong. Teka muna, hindi naman lahat ng instance 100% they have to stay inside. Paano kung ikaw ay gaganap ng isang mandate mo na sa ilalim ng saligang batas at sila po ay with presumption ng innocence. Sila po ay hindi pa naman po guilty. At sa katunayan, sila po ay senador pa rin po naman. Hindi po sila natanggal bilang senador. Ang mabigat po kasi niyan, ang hindi nakakalimutan nila, representative po yan ng mga bumoto sa kanila na inaasahan na itong dalawang ito ay magtrabaho para sa ikabubuti ng bayan. Iyon ang hinihintay. Now, presumed to be innocent. Kaya nga, alam po ninyo, unsolicited suggestion na akin. Sa ilalim na naman ng saligang batas, nakalagay dyan, every person, every individual is entitled to right to bail. Okay. Nadidinig niyo po yan. Pero merong except, ayun. Except, na-charge ng capital offenses at ang ebidensya ay malakas. Ang aking unsolicited suggestion is, bakit hindi muna natin ipa-prove sa prosecution that the evidence is strong? Pansamantala, habang hinihintay yon,
sana makalaya mo ng provisional itong mga akusado. Mm. Kasi ang ibig ko sabihin po, exception po yun eh. Generally, everybody, as a matter of right, may post a bail. Pero kung ikaw ay nadidemanda ng punishable ng perpetua at ang ebidensya ay malakas, except Mm. dapat sana ipatunayan mo na yung exception. Kaso ang nangyari, sa pangkaraniwang pangyayari ngayon, basta ikaw ay nademanda ng capital offense, bago ka makahingi ng piyansa, kulong ka muna.